Diyos ko po. Sabi nga ni Robin Padilla, mga kababayan, katulad nito. Eto. Sunod, pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Anong sabi ni Robin Padilla? Sa panahon daw ni Digong, nakaranas tayo ng kaunlaran ba? Ito mga kababayan, biruin nyo Ako inisa-isa ko lang, hindi ko makakalimutan yung affidavit ni Madriaga. No? So, sabi nga ni Robin Padilla, ito, pakinggan nyo. Nasimula daw na naging presidente si Digong. Ito po, mga kababayan. Wait lang. Yun lang ho. Wala ako sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho, ang gusto nyo sabihin. Pero, andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Anong pag-asa yan? Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw, magiging progresibo tayong bansa. Yun lang ho. Nagkaroon daw tayo ng pag-asa sa panahon ni Digong na ang ating bansa ay naging progresibo. Di ba? Kita mo yan? Kita mo, sabi ni Robin, nung panahon ni Digong, nagkaroon tayo ng bansa na isang progresibo. Paano nangyari yun na isang bansa progresibo, Robin? Diba? Paano nangyari na naging progresibo ang isang bansa? Saan mo yan nakita? Paano mo yan naramdaman? Bakit ikaw lang nakaramdam yan, hindi kami? Paano naging progresibo ang ating bansa sa panahon ni Digong? Ibinagsakan tayo ng pandemya. Paano naging progresibo na binagsakan ka ng pandemic na halos ang lahat ng tao ay walang labasan, nakatago lang sa bahay, diba? Naghihintay lang ng ayuda, kung walang ayuda nga. Diba? Paano naging progresibo at pag-asa? Anong pag-asang nakita mo dun? Kung may pag-asa, Robin, edi sana yung mga nag-a-addict na sinabi ni Digong na addict, binigyan niya sana ng pagkakataon na arestuhin, i-rehab para magbago at magkaroon ng pag-asa. Pero anong ginawa? Either legal or illegal, akin yan. I convince the police na ang mga addict ay ikumbinsihin na manlaban para may rason tayong patayin sila. Sabi ni Digong yan. Sabihin mo, pag-asa? Progresibo? Saan mo nakita yan, Robin? Sige, tanungin kita, Robin, sa panahon ni Digong, na-shoot ang pandemic. 2019, 2020, 2021. Diba? Paano naging progresibo? Ma'am Dinah Jane, hello po sa iyo dyan. Paano nangyari na naging progresibo nung panahon ni Digong, Robin? Nung umupo siya 3 to 6 months, ubos. Ubos ang droga daw, pero adik ang naubos. Wala man, kung may pag-asa, edi sana hinuli lang niya, kinulong niya, pinarehab nang magbago ang buhay. Pero pinagpapatay niya. Paano ka nakakita ng progresibo at pag-asa? Pinasara ang ABS-CBN, 11,000 na trabahante ang nawalan ng trabaho. Saan dun yung pag-asa? Saan dun yung progresibo? Sige nga. Saan ka nakakita na nagkaroon ng pag-asa at progresibo na halos lahat ng tao rally dito, rally doon, araw-araw, hanggang sa kinumpronta na niya yung mga rebelde, yung mga NPA, yung mga protesta, nagpuprotesta, kinumpronta na niya harap-harapan. Kasi walang progresibo. Diba? Diyos ko, sabihin lang daw ng tao na tuta siya ni Digong kasi sa panahon daw ni Digong, doon lang daw nakaramdam ng pag-asa at progresibo ang ating bansa. Saan dun banda, Robin? Paki-explain. Hindi ko naramdaman yan. Yan o. Yun lang ho. Wala ako sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ho, ang gusto nyo sabihin. Pero, andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw, magiging progresibo tayong bansa. Yun lang.
Robin, yung sinabi mong progresibong bansa, hindi ako papayag yan. Walang nangyaring progresibo doon. Paano mo nasabing progresibo na iniwan yung utang ay 14 trillion? Sige nga, paano naging progresibo? Idi sana nung bumaba siya, walang utang ang Pilipinas. Oh, ikaw nagkaroon ka ng pag-asa kasi naging senador ka na dati kang nakakulong, diya? Dahil sa krimen na ginawa mo, nakalaya ka, naging senador ka, naging number 1 senador ka. Ayun, nagkaroon ka ng pag-asa. Pero nung naging senador ka, wala ka namang kwenta. Yun naman ang totoo eh. Diba? Yun, ikaw nakaramdam ka ng pag-asa. Pero ang taong bayan hindi. Biruin mo, dati kang nakakulong, isa kang artista, wala kang mang alam sa politika. Nung pumasok ka sa politika, naging number 1 senator ka. Pumunta ka lang ng West Philippine Sea, kumanta ka lang lupang hinirang, pag uwi mo number 1 senador ka na. Ikaw yung nagkaroon ng pag-asa, pag-asang naging politician na dating nakakulong. Diba? Yun ang totoo. Ikaw lang nakaramdam, pero ang tao hindi. Diba? Biruin nyo. Araw ng pandemya, nakasumasahod kayo. Pero yung mga tao nakaramdam ng gutom, nag-aantay ng ayuda kasi bawal lumabas, walang trabaho. Tapos sasabihin mo, nakaramdam ng pag-asa ang tao. Ikaw ang nakaramdam ng pag-asa kasi naging senador kang bigla-bigla. Na wala ka namang alam sa politika. Anong alam mo sa politika? Pinalibutan ka ba ng politician? Hindi naman, pinalibutan ka ng artista. Di ba? Pinalibutan ka ng artista na halos lahat kayo naghihiwalay sa mga asawa. Di ba? Yun ang mga issue sa inyo sa artista sa showbiz. Halos lahat kayo magkakapatid, puro hiwalay sa asawa. Yan ang mga issue ninyo. Anong kinalaman mo sa politika? Ikaw yung nakaranas ng pag-asa kasi simula nung pinalaya ka ni Digong, tumungtong ka pagiging senador, nag-number 1 ka bigla. Yun yung pag-asa sa'yo. Pero sa taong bayan, wala. Yung sinabi mong progresibo, panaginip lang yan. Gumising ka, Robin, baka bangungutin ka. Nasubrahan ka yata sa pikit. Nakalimutan mo na yatang dumilat. Walang progresibong nangyari sa ating bansa. Saan ka nakakita ng progresibo? Sige, magsabi ka ng salitang progresibo sa panahong administrasyon ni Digong. Saan doon ang merong progresibo? Yung sinabing build na sa 119 project, 12 lang ang natapos. Nasaan yung iba? Yung sinabing build na puro sinakyan at puro kinupitan, na ultimo yung tulay sa Isabela, nag-bilyon na ang gastos pero bumigay pa rin. Diba? Kita nyo yan? Kita, saan yung progresibo doon? Yung pinaganda ang Manila Bay at nilagyan ng ginawang Dolomite Beach. Gumanda ang Manila Bay pero yung Cebu nilunod sa baha. Saan yung progresibo doon? Yung mga project na ang sinabi, 119 mega infrastructure project sa build, 12 lang ang natapos and the rest nga. Saan naging progresibo doon? Bumili ng tren na walang release. Tapos lahat ng tren, ang mamahal ng presyo, binili puro may tagas. Saan mo nasasabing progresibo? Bumili ng barkong pangdigma na ang mahal-mahal ng halaga pero second hand na nang dumating. Kaya nga nakasuhan si Bongo dyan eh. Saan yung military frigate? Naval frigate ba yun? 16 billion ang halaga pero nung dumating second hand, bumili ng mga bugon ng tren. Bumili ng maraming tren, hindi pa nalagyan ng release at hindi pa alam kung saan yung release ilagay. Bumili na ng mapakaraming tren tapos ang mahal ng presyo, tapos yung tren may mga tagas. Yan ba yung progresibo? Di ba? Saan ka nakakita ang progresibo? Ang daming mga batang inosente at minor de edad na damay sa war on drugs. Saan ka nakakita ng progresibo na ang baril na iplinanting sa isang adik ay sim na baril sa iplinanting doon sa adik sa Caloocan, Cavite, Batangas, Laguna at Quezon City. Iisang baril lang naglipat-lipat sa mga kamay. Tapos ang sabi, adik. Sige nga. Kayong mga politiko nung panahon ni Digong ang may pag-asa at naging progresibo pero yung tao sa panahon ni Digong mahirap. Isipin nyo mabuti yan na. Nung panahon ni Digong ang bigas umabot ng 80 per kilo. Ang gasolina umabot ng 90 per litro. Sige nga, magkano ang sili nung panahon ni Digong? 120 ang kilo ng sili, Robin. Diba? Ngayon, maghanap ka ng bigas, tag 20 pesos per kilo, merong 20 pesos per kilo. Nangunguna pa nga yung mga taga Davao na ang sabi, hindi daw totoo yan. Wala daw bigas 20 per kilo, pero samantalang nung nilagay ito sa Davao, putang ina, napuno yung pilahan.
Ang daming bumili ng tag 20 pesos per kilong bigas. 'Di ba? Ay, paano naging progresibo yan, Robin? Umayos ka, Robin. Gumising ka, mas ubrahan ka sa pagtulog, bangungutin ka niyan. Diyos ko naman. Ang dami mong kuda. Oo. Ang dami mong dada. Hindi naman totoo. 'Di ba, mga kababayan? So, yun po yun. Mamaritis Mosni, hello po at sa lahat po na nandiyan, no? Kay comedian vlog. Ayan, mega love shout out po. Grabe ang dami kong nalalaman dito. Nakakasuka ang mga pinagagawa nila. 'Di ba? Actually, mga kababayan, ito kung tatandaan ninyo lahat ng mga balita, mapagdugtong-dugtong ninyo lahat yan eh. Ako dito, bawat mga sinasalita ko, kung i-research ninyo, totoo yan. Bakit? Sabi ni Robin, progresibo daw nung panahon ni Digong. Paano naging progresibo? Pandemya tayo nung time na yun. Ako, apektado sa pandemic nung time na yun kasi nasa Maynila ako. Nasa Santa Mesa ako nakatira nung time na yan. Pandemic, kahit magulong-gulong ka sa kalsada, mula Kalentong papuntang Quiapo, walang tao. Mag-aantay kami ng ayuda mula kay Yorme Isko Moreno na dilata, noodles, kape, bigas, itlog, manok, mantika, plus 1,000 cash. Tapos, mag-antay ka sa DSWD ng 8,000, tapos withdrawin mo sa Mloelier, bibigyan ka ng code. Yun ang ginawa namin. Tapos yung harapan namin, kasi nakatira ako sa Santa Mesa, ang kalsada ginawang palengke kasi bawal pumasok sa talipapa. Ngayon sasabihin, progresibo? Saan naging progresibo yan? Tapos dyan nag-umpisa na si Francis Leo Marcos nangangalampag ng kapitbahay ng mga mayayaman sa Green Meadows. Kasi sa Green Meadows dyan nakatira lahat ng mga politician. Mga kapitbahay na si Chris Aquino, Gatchalian, Tito Sen, mga lahat yan, mga politician dyan nasa Green Meadows. Kinalampag niya, mamigay kayo ng bigas. Mga ano kayo, ganyan-ganyan, mga mayayaman. Ito, kinakalampag ni Francis Leo Marcos at ang daming na-scam ni Francis Leo Marcos noon. At doon nag-umpisa na nagkaroon na ng vlogger si Tony Fowler, 'di ba? Sino pa 'yon? Yung mayaman ngayon na nakabili ng mga arerian sa sa Tagaytay, yung nagtitinda lang ng milk tea. Si Rosmar. Diyan nag-umpisa si Rosmar, si Tony Fowler, tapos may nagkaroon siya ng nanay-nanay doon, na kapatid ni FLM, si Mirian Faustino Victoria, isang scammer din. Di ba? Saan ka nakakita ng progresibo? Naging progresibo ba ang ating bansa nung panahon na yun? Saan ka niwala ako naging progresibo kasi nga si Mariel, ginawang glota drip yung kwarto mo sa Senado, opisina mo eh. Pumunta si Mariel doon, nagpaglota, nakaupo ganyan. Nagpa-inject ng glota. Progresibo. Di ba? Ngayon ang totoo. Ngayon, mali ba yung mga sinasabi ko? Totoo naman lahat yan. Di ba? Yan ang katotohanan na hindi nyo maitanggi. Kaya huwag nyo sabihin progresibo at nagkaroon ng pag-asa yung ating bansa. Walang pag-asa nung panahon na yun, Robin. Kasi kung may pag-asa, hindi yung mga adik na ultimo mga minor de edad, binagbigyan sana ni Digong ng pagkakataong mabuhay. Hindi niya dapat pinatay. Di ba? Diyos ko, Robin, huwag mo nang linlangin ang tao. Dami nang nagigising. Diba? Yan pa si Kulaong, pandemic hero. Saan ka nakakita ng progresibo? Na-scam ng mga OFW, padala ng mga pera para pambili ng bigas di umano, pamigay sa mahirap. Ending yung bigas, 100,000 lang binili, tapos yung perang nalikom, 1,000,000, no, diba? Yan, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi pa kami nag-uulyanin, hindi naman nakakalimutan yung pangyayari na yan. Andyan na kami, may isip na ako noon. Nung panahon ng pandemic, 20 years old pa lang ako noon. Hindi. 20 years old ako niyan. 2022 years old ako panahon ng pandemic. 'Di ba? Yan ang katotohanan, 22, 21. Parang ganyan, no? Basta nag-start ako, napunta ako ng Maynila, 18 years old ako eh. Nagpursigir na ako, nagtrabaho, naging janitor ako, naging tagalinis ng salon, taga-shampoo, naging cashier ako. Diba? Pumasok na ako ng 7-Eleven, pumasok na ako ng fast food. Lahat yan, pinasukan ko na yan. Diyos ko naman. Kaya alam ko, walang progresibo nung panahon na yon.
So yun lang mga kababayan, maraming salamat po no sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. At mag-ingat po kayo palagi at magandang gabi. 20 years old pa ako noong pandemic. Kaya nga ako nga din sa mga 21, 22 years old ako noong pandemic. 20 ata. Basta parang ganun. Dami mga inosenteng namatay dahil sa reward money. Totoo yan, di ba? Buisit nung pandemic na yun. Panahon ni Duterte, kaya puro pambubudol naman gawa ni Kulaong. Oo, ang daming ang mga yumayaman lang nung pandemic, yung mga vlogger. Kasi bakit? Kumikita sila kasi maraming taong nanonood kasi ang tao walang ibang gawin kundi cellphone, ng cellphone. 'Di ba? Kasi libre internet noon hindi kasi singilin internet kasi libre yun Cellphone lang ng cellphone, ganyan. Pagkagising sa umaga, cellphone. Pagkatanghali, bibili ka doon kasi bawat bahay may ID, isang tao lang ang lalabas sa isang pamilya. Bibili ka ng gulay, babadgetin mo yung gulay. Tapos, cellphone na naman hanggang sa magabi. Tulog, pagkagising sa umaga, cellphone. Pagkatanghali, ayun, bibili na naman ng pagkain. Kasi wala kang gagawin. Diba? Ganun yun. Tapos yung mga estudyanteng nag-aaral, nasa bahay lang, naka-home study, work from home yung iba, yung mga call center. Ang hayahay nung panahon na yun, mga call center kasi nasa bahay nagtatrabaho. Diba? Ay, nako. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino bang nakakalimot nung panahon na yun? Hanggang pagtulog naka-cellphone, 'di ba? Tapos pagkagising mo, minsan nakikita mo doon yung mga nagba-viral nung panahon ng pandemic. Apakadaming nagba-viral noon. Diyos ko, may mga pulis na nagsuntukan, 'di ba? May mga nag-aaway na mga frontliners, di ba? Ganun, napakadaming nagtitrending noon. Nung panahon ng pandemic. Tapos may mga sumasayaw-sayaw pa sa TikTok. Ay, nako. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi.